Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yon, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Itong nakikita nyo sa ating screen, ito yung update mga kababayan dito sa ating coalition. Ayan, civilian boats of atin ito coalition distribute supplies to fishermen in West Philippine Sea. Ito pong main civilian boats ng atin ito coalition ay namimigay na sa kasalukuyan. Umalis po sila kanina pa, alas 6 pa ata ng umaga, madaling araw pa lang nag-ready na sila at bumiyahe na dyan sa West Philippine Sea. Ayan mga kababayan, ang kasama po dyan, mahigit 100 mga maliliit na vessels at itong sinasakyan ng mga media at mga volunteers, 3 ata, na medyo malalaking bangka at sila ay sinusundan ng barko ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Yan, so far wala pa naman tayo nababalitaan na panggugulo ng mga buwisit na incheck. Eto, mapayapa naman na namimigay sila ng fuel at food packs dyan sa mga fishermen dyan sa West Philippine Sea. Ayan mga kababayan. Ito yung mga tunay na bayani. 'Di ba? Hindi yung nagbabayani-bayanihan lang diyan sa Senado na magaling lang magsalita pero wala naman sa gawa. Lalong-lalo na si Robin Padilla. Robin Padilla ba yun? Yung nasa Senado na nagsusuklay-suklay ng bagotin pa ganyan-ganyan. O yan, sabi niya dati, wag daw natin gagalitin ng China. O wag daw natin ipoprovoke ang China. Baka sabihin ni Robin Padilla, itong pagbiyahe ng atin to, coalition, para mag-distribute ng supplies dyan sa mga fisherman dyan sa West Philippine Sea. Baka sabihin ni Robin Padilla, yan ay pagpoprovoke dito sa paborito niyang China. Kung tutusin, karapatan natin na tayo'y bumiyahe o maglayag dyan sa lugar na yan sapagkat atin yan eh. Kaya nga sabi, atin ito coalition. At ito, hindi to military mission. Ito ay civilian mission lang, Mr. Padilla. Baka sabihin mo na naman, pinoprovoke ang China, pati to si isa pa to sino ba to? Si Pimentel ba to? Sabi ni Pimentel, pag water cannon daw tayo, igantihan daw natin. Ba't di ka kaya sumama dyan, Mr. Pimentel? Ang yayabang ninyo eh. Hindi wala kayo sumasama dyan sa mga mission dyan. Puro lang kayo dada, puro lang kayo paepal. Ayan po yung latest mga kababayan. So 28 minutes ago, yan po yung nakikita natin. Namimigay na po sila ng mga fuels, mga pagkain. Diyan po sa ito 18 minutes ago, naglabas din sila ng mga litrato. Ayan mga kababayan, pakita natin sa ating mga kababayan. Ayan. So yan po yung mga litrato 18 minutes ago. So yan po yung latest mga kababayan Ayan. Yan po yung mga volunteers natin. Mga volunteers, mga media men na talaga na mga sumasama dyan sa mission. Ayan. Ayan mga kababayan. So bigyan na nga natin ng masigabong palakpakan nito mga ito. Kasi sa totoo lang, para sa akin ito ang mga tunay na bayani.
Hindi katulad ng bayani na sinasabi ni Harry Roque. Kasi alam niyo ba kung sino bayani kay Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, ito raw si Jonathan Morales, bayani daw. Saan ka nakakita ang bayaning ubod ng sinungaling? Mr. Harry Roque, ito ang mga tunay na bayani. Yan pong naglalayag ngayon dyan at namimigay ng tulong sa kapwa natin na dyan sa mga magdaragat. Bibigyan sila ng supply. Ayan po yung mga tunay na bayani. Hindi yung sinasabi yung bayani na ubod ng sinungaling. Isa pa rin to si Harry Roque sa totoo lang Isa pa rin yan si Harry Roque na sinasabi na pinoprovoke daw natin ng China para raw magalit ang China at magkagera. Sabi ni Harry Roque. Alam niyo naman ito si Harry Roque. Ang mission nito siraan si Pangulong Marcos di ba? Ayun ang mission niyan Wala na may ibang mission niya kundi siraan si Marcos Kaya ngayon baka kasama sila ni Robin Padilla sabihin itong mission na to pinoprovoke natin ng China. Bakit natin poprovoke? Unang-una civilian mission, namimigay lang tayo ng tulong sa kapwa natin nandiyan sa sa West Philippine Sea. Paano ipinoprovoke? Provoke siguro sila kung tayo may dalang mga Armalite siya. Kaso dala-dala natin mga pagkain, mga fuel para dun sa mga fisherman diyan sa sa lugar na 'yan. Ano sinasabi ng pinoprovoke? Mga bongol kasi to. Mga maka-China na to tatandaan niyo ba yung sinabi ni Robin Padilla? Huwag niyo ipoprovoke ang China kasi mawawalan tayo ng ng internet. Mawawalan daw tayo ng TikTok. Natatakot siguro si Robin Padilla mawalan ng TikTok kasi hindi na mailalive ni Marian Padilla yung kanyang ano man tawag doon, yung gluta drip. Kaya sabi niya, wag niyo ngawain ng China, mawawalan tayong TikTok. Hindi na ako makakapag-live sa gluta drip ni Mariel. At ito naman si Harry Roque, isa pa rin to longest na wala sa ayos, bayani raw si Jonathan Morales. Kailan pa naging bayani ang ubod na sinungaling? Dapat ito isinama rito tapos sila yung nangunguna rito sa mga barko tapos ilaglag din sa dagat. Di ba? Okay, ito pa isang video na nangyari kanina. Ayan mga kababayan. Ayan po yung volunteers ng atin ito, members of the media. 4 hours ago to mga kababayan na bumiyahe na sila. Diyan po sa meron silang 4 main vessels diyan po sa Matalbis Port in Masinloc, Zambales. Ito po yung second civilian supply mission diyan sa West Philippine Sea, bumiyahe na sila. At meron silang kasamang mga maliliit na 100 mga maliliit na bangka. At alam ko, sila ay sinusundan ng Philippine Navy vessel at ng Philippine Coast Guard. Kasi hindi naman pwedeng pabayaan to ng ng ating mga ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy. 'Di ba? Ang nagpapabaya lang dito sa mga bayani natin na ito ay yung mga senators diyan na wala naman talagang silbi. Puro lang dakdak. Ayan mga kababayan. Tapos meron pa ito kanina. Nakita ko rin ito. Ito pa. Pakita na rin natin. Lahat ng video pakita ko sa inyo. Ito mga kababayan. Para makita ninyo yung nangyayari. Ito, around 100 small fishing boats kasama. Ayan, mga maliliit na bangka. Ayan yung mga tunay na na bayani. Hindi yung sinasabi ng mga maka-China dyan. 4 main vessels yung kasama, nakasakay dun sa 4 main vessels ng ating ito members of the media at yung ating mga volunteers. Alright? So yan mga kababayan.
Papunta na sila kanina, 4 hours ago papunta sila, pero yung unang video pinakita ko kanina, yun yung ano, yung pinaka-updated. So ano pa, ito pakita ko sa inyo para makita ninyo kung ano nangyayari. Ayan, ito pa mga kababayan. Ayan din, ayan yung mga ano, may Akbayan Party, West Philippine Sea Second Civilian Mission nakasulat doon, may mga tarpaulin sila at yan. Tingnan nyo. Ito talaga nagmamahal sa Pilipinas. Na hindi binibigay yung basta-basta na lang yung ano, yung ating sovereignty, yung ating pag-aari diyan sa karagatan. Di katulad ng isa diyan na mayroon pang gentleman's agreement. Hindi natin alam. Nabenta na pala Pilipinas. Marami kasi mga DDS galit na galit kay Mayor Isko Moreno kasi binenta raw yung Divisoria. Pero ngayon, eto binenta na Pilipinas. Pilipinas ang ibinenta, pero hindi sila nagagalit. Galit pa sila dun sa ano, sa dito sa atin imbis na dun sa bumili. Wala talaga itong mga DD shit na ito. Wala sa ayos eh. Alright, so ito pa mga kababayan. May nakita ako rito kanina eh. Alam mo ba yung mayor ng Aklan? Guys, yung mayor ng... Ito. Pakita ko sa inyo. Ating civilian convoy. Okay, ito. Ayan, yung nakikita nyo dyan sa, sa video na yan. Yan po si Mayor Juris Bautista Sucro. Ayan mga kababayan, ito po ay mayor ng Aklan na sumama dyan po sa atin ito coalition, dyan po sa resupply mission sa West Philippine Sea. Palakpakan natin si Mayor. Ayan ito mga bayani, Harry Roque, Robin Padilla, sino pa ba dyan? Si Pimentel. Ayayabang nyo, nasabi nyo labanan ng China, pag winoter cannon tayo, i-water cannon din natin. Pero hindi naman kayo sumasama. Ito, buti pa to si Mayor, Mayor na Aklan, sumama, Pakinggan natin yung kanyang video diyan sa sa pagbiyahe nila diyan sa West Philippine Sea. Wala na po yung ating civilian convoy. Pabiyahe po tayo ng mga 2 hanggang 3 oras para ma-reach po natin yung 200 nautical miles na exclusive economic zone natin at ihuhulog po natin doon yung mga floating markers, yung mga boya. At ito pong paglalagay nito ay historical po ito. Kasama po natin yung mga mangingisda na apektado po. So ang gagawin nila mga kababayan, pag umabot na doon sa 200 nautical miles, exclusive economic zone, magbababa sila ng mga buoyant. Yung mga alam niyo yung mga lumulutang na para palatandaan na atin to. Dapat ganun mga kababayan, hindi yung nagyayabang-yabang lang dyan. Puro kayabangan, wala naman silbi. So ayan mga kababayan, congratulations dito kay Mayor. Yan kay Mayor ng Aklan mga kababayan. At dito sa ginawa nila. Ito, bigyan ko kayo ng pictures. Ayan, ito po yung mga mga litrato na mga kasama po diyan sa sa WPS atin ito Second Civilian Mission. May picture Akbayan Youth. Ay, pag may nakitang akbayan, sasabihin, ano naman to, komunista. Ito na naman sasabihin ng mga ng mga, alam nyo na, ng mga DD shit. Akbayan yan, ano yan, makakaliwa yan, Ibig nyo sabihin, yung mas mabuti pa yung mga kaliwa, pinaglalaban na itong karapatan natin sa West Philippine Sea. Kayo na hindi sinasabi nyo na mabuti kayong tao, mga senator kayo, mga honorable kayo.
Pero kayo, hindi kayo sumasama para ipaglaban itong ating bansa. Oh, parang si Kabunyog dun ah. Kabunyog ba yun? Oo, ito ata si Kabunyog oh. Yan oh. Si attorney. Oh, di ba? So, ayan, alam ko vlogger ito eh, si attorney Kabunyog. Congratulations ah. Talagang sumama sila diyan sa ano, sa second civilian na mission. Ayan. Ano pa? Ayan mga kababayan, meron silang 4 na main ferry boats nakarga yung mga civilians at mga volunteers. Ayan mga kababayan, grabe yun. Ayan yung mga tunay na bayani na dapat nating tinitingala, hindi katulad nung kay Harry Roque. Hindi katulad nung kay Harry Roque na buwisit, si Jonathan Morales daw ang bayani. Ayan ang mga tunay na bayani. At ito yung mga sumusuporta sa bayani, ang mga kababayan natin. Di ba? Hindi katulad ng mga nasabi ni etong mga puro lang dakdak. Ayan mga kababayan, balik tayo sa una, baka meron tayong latest. Iyan na natin uli, back natin para makita natin baka may latest na update. Ito na. Pakinggan natin si attorney. Kala ko attorney Harry Roque, wala pala wenta 'yon. Si Commodore Tariela, mga kababayan. Meron siyang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ginit ang ikinasang civilian mission ng ating dito coalition ay voluntaryo at sarili nilang inisyatiba at hindi ito sanction, inudyok o pinilit ng pamahalaan. Ayan kasi sasabihin na naman ng mga maka-China dyan na ito ginagawa ng gobyerno para magkagulo eh. Alam niyo naman, mga utak ng mga yan wala sa ayos talaga sa totoo lang eh. Kaya ito, mapinaliwanag ni Commodore Tariela. Pakinggan natin. Emphasize na ang ating convoy na to going to Baco de Masinloc ay hindi sanction ng national government. Kasi may lumabas na fake news na naman ang People's Republic of China na this is sanctioned by the national government or the National Task Force West Philippine Sea or even the Philippine Coast Guard. Kaya mariin kong sinasabi ngayon na itong desisyon ng ating ito na maglayag sa Baco de Masinloc ay voluntary. This is their own initiative. Hindi tayo sumuporta dito, hindi tayo nag-joke nito, hindi natin sila pinilit. This is voluntary on their part. This is a civil society initiative. Sa paningin ng National Task Force West Philippine Sea, magandang sinyalis ito na because of the transparency strategy that we started since last year, mga katulad na ng ating ito na civil society na sumusuporta sa posisyon natin sa West Philippines. So, just to give you an update, ang Philippine Coast Guard vessel ay nag-deploy ng isang 44-meter vessel, yung BRP Bagakay. At ngayong umaga din ay nag-deploy din tayo ng ating aircraft. Sa pag-uutos ng ating Commandant, Admiral Donnie Ligawan, ay nagpalipad din tayo ng ating Coast Guard aircraft para i-monitor din ang lagay ng sitwasyon sa Baco de Masinloc sa paglalayag ng ating coalition. And then, secondly, we are also considering the possibility of deploying additional Philippine Coast Guard vessel ngayong umaga. So, right now, we are still making preparation for the vessels that we're going to deploy. But what I can assure you now is that the Commandant of the Philippine Coast Guard has this commitment of providing safety and security sa ating mga civilian na sumama dito sa ating ito coalition. Okay. Emphasize, Alright. So yan, narinig naman natin mga kababayan yung sinabi ni Commodore Tariela. Walang hiya talaga itong mga inchik na ito. Nagkalat na naman ng fake news eh. Sabi raw, ito raw ay sanction ng gobyerno raw nag-utos. Sa totoo lang, alam nyo mga kababayan, ito naririnig ko na to kay Kabunyog eh. Na talaga nga sila ay magkakaroon ng mission, resupply mission dyan sa West Philippine Sea. At ito nga, natuloy na.
So hindi po ito sanction, wala pong kinalaman ng gobyerno rito. Ito po ay volunteer. Talagang sila yung nag-volunteer dahil mahal nila ang bayan. Alright, so yan po ay hindi po inutos ng kahit sino man ng gobyerno. Alam nyo naman, baka may nagsumbong dun sa mga in-check. Ito, ano to? Inutos ng gobyerno to, hindi po. Huwag po kayo maniniwala ron. Alam mo yung China, panay fake news yan. Parehas ng DDS yan, fake news eh. Kaya dinimanda ng ni Trillanes ito mga fake news peddler dyan sa SMNI, pati yung mga vloggers nila eh. Pati si Harry Roque. Di ba? So, ayan mga kababayan yung latest Ayan po yung latest dito sa sa atin to West Philippine Sea. Kapag tinype nyo dito sa ating Facebook. So, babantayan pa nila, magpapadala pa sila ng ng isa pang Philippine Coast Guard na barko para para sumuporta dito sa West Philippine Sea, dito sa atin ito. Mission. Ayan mga kababayan, pares lang ba to? Hindi, iba ata to. Hindi ko pa nakita to. Pakinggan natin si si spokesperson Commodore. Pares lang ata to. Ay, hindi. Magkaiba. Pakinggan natin guys China Coast Guard vessels na na-deploy dito. You can use different ways naman, whether commercially available na satellite information. Makikita naman natin lahat, it's already an open source. Mako-confirm natin na yung sinasabi ni Mr. Ray Powell ay totoo talaga. Maraming China Coast Guard vessels na nakabantay dito, maraming Chinese Maritime Militia dito. So I won't deny that. So dahil dito sa maraming mga deployment ng People's Republic of China para harangin ang ating ito coalition sa kanilang paglalayag sa bahagi ng Silog, ang ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, has decided to deploy 2 more Coast Guard vessels para siguraduhin na kung sakali man, huwag naman sana, there will be untoward incident na mangyayari dito, ay meron tayong mga Coast Guard vessels na sisiguraduhin maililigtas natin at masisigurong ligtas ang ating mga kababayan. Ang isang barko natin, yung BRP Bagakay, ay na-deploy na. Actually, nakuna na nga siya doon, i-minute at i-revendi mo niya na lang itong ating ito convoy. But right now, as I said, we're still preparing 2 more Coast Guard vessels to escort itong ating ito convoy. Okay, so yan, maliwanag naman dahil nga raw may mga Chekwa na nagbabantay doon at siguro na natatakot sila. Eto mga inchik takot sa Pilipino Biruin mo, takot sa magdaragat, sa fisherman, sa media. Wala namang gagawin, tapos ang dami daw nilang nakabantay doon. Ngayon, magpapadala pa raw itong Philippine Coast Guard ng dalawa pang mga vessels para suporta dito sa atin to coalition. Kasi marami po sila ron May 4 na vessels na bit-bit yung mga volunteers doon. At merong 100 na maliliit na mga bangka. Paano pag ibinomba yan ng mga busit na inchik dyan? Ikawawa naman. So kinakailangan may magre-rescue. Sana naman wag ganun yung mangyari. Anak ng tokong mga inchik yan. Kapag ganun ang ginawa nila. Ewan ko lang kung ganun ang gagawin nila. Tapos ipagtatanggol pa sila nito mga China na mga DD shit na ito. Ibang usapan na yon, di ba? So, abangan natin mga kababayan, yan po yung latest. Yan po sa biyahe ng atin to. Ayan mga kababayan. So, yun po yung grabe, ang galing natin. Latest yan latest po yan Ibinibigay ko sa inyong balita Real time na balita. Okay, so yun lang muna. Kapag meron pong update pa tungkol po dito sa atin na ito mission. Ito po ay civilian mission mga kababayan. Hindi po ito military. Ito po ay voluntary. Hindi po ito government sanctioned o inutos ng gobyerno, hindi po. Ito po ay sa inisyatibo ng mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan.
at ayaw lang natin na maagaw itong mga pag-aari natin yan sa West Philippine Sea. Alright, so congratulations ulit congratulations sa mga tunay na bayani. Update po agad tayo kapag merong bagong balita. Ingat po tayong lahat guys. God bless po. God bless.